na magsinungaling dito na sabihin niya na alam ko na. Dati, ako tingin ko wala. Di ba? Simple na yan. Aminin ni RD na, alam ko na yan nung ganitong oras, bla bla, etc. Pasok doon sa pagpunta ni Guevara. Wala. Na 2 milyon ang binigay sa asset at 2 milyon kinip ng DSOU. Yun ba yung statement mo, Di ba? Colonel Guevara, 2 million? Kasi kung 2 million, Mr. Chairman, in short, kinupit pa. May 1 million. Pukulan yung dalawa. Kawawa. Hindi mo na pinag-usapan nila. May sinabi po si Major Quijana kay Colonel Guevara na may 31 million po sa likod ng sasakyan na hindi daw po kasama sa bilang. 31 million. Yes po, Your Honor. Yes. Ano po ang may sinabi ba si Colonel Guevara? Inutusan niya po yung driver niya na dalhin yung mga box sa ibang lugar. Hindi ko na po matandaan yung lugar, Your Honor. Ang lalabas dito, kung hindi nagsisinungaling si General Mariano, na ako naniwala ako, sundan ko lang mamaya yung kay Colonel Guevara. In short, ang nagsisinungaling si RD, ang Regional Director. Ano yung nasa kay RD na magsinungaling dito na sabihin niya na alam ko na. Dati, ako tingin ko wala. Di ba? Simple na yan. Aminin ni RD na, alam ko na yan nung ganitong oras, bla bla, etc. Pasok doon sa pagpunta ni Guevara. Wala. Di ba? Pero, sabi ko nga, it's either RD or ang district director ng Southern Police District. Pero I do believe, kasi, Colonel Guevara, Yes, Mr. Chair. ano yung purpose mo talaga doon na dumaan ka after the operation nung Sunday ng anong oras ka ba dumating doon? Sa quarter? That was Saturday, Mr. Chair. Right Saturday. Yes. Anong oras? Right after the operation, Mr. Chair, mga 6 to 7 a.m., Mr. Chair. Mga 6, 7. Nag-usap kayo, anong oras siya dumating? Mga 8 to 9, Mr. Chair. Sorry? Around 8 to 9, Mr. Chair. Anong purpose mo doon pumunta? Para i-update po sa operation, Mr. Chair, and to tell everything what happened on the operation. You tell everything what happened. Yes. Pero lumoral ka the time. Sa pagod, Mr. Chair, yes. Sa pagod. Kung pagod, hindi naman yan dapat ikalurmoral. I cannot recall, Mr. Chair, the term, Mr. Chair, no, because hindi ko talaga. Colonel Guevara, ganito na lang diretso. Kasi, ngayon na-cite ka na in contempt for 15 days. Tama? Yes, Mr. Chair. Baka ipa-extend ko yan, imumove ko rin na extend. Instead of 15 days, gawin natin 30 days. Okay, so Hindi. Congressman Paduano, before you, no, we will not allow that for the moment. So, I'm moving yet, Mr. Chairman. At sinasabi ko lang, sabihin mo na, lumoral ka dahil palpak yung operation. Iyon ang i-report mo kay RD, kay district director mo to seek guidance until you do. You can answer. Answer back, please. Mr. Chair, hindi po ako nagsabi sa kanya ng low moral ako, Mr. Chair. Hindi mo sinabi. Pero sabihin mo sa kanya na itong nangyari, ang spot report is only 4.6 million pero may 27. Tama? Yes, Mr. Chair. Yun ang purpose mo, di ba? Yes, Mr. Chair. Now, Mr. Chairman, General Mariano is denying na ni-report daw yung specific amount ni Guevara nung oras na yon. Ano ang mawawala kay Guevara? None. Why? Lumabas nga Hinilot lang nila Pinalabas sa 27. Well, in fact, Mr. Chairman, and gusto ko lang i-confirm, Guevara, kasi the affidavit of Michael Noviesio states na pagkatapos ng operation, magkasama kayo sa sasakyan, tama? No, Mr. Chair. Si Ranger. Magkasama kayo, Ranger. Sasakyan. Opo, Mr. Chair. Sino yung mga nandun? Si Dexter po, Demokrito, si Police Major Quijana, saka si Colonel Guevara po. Ano nakita mo doon na kinarga sa sasakyan? 4 na box po. 3 maliit, 1 malaki, tapos yung mga eco bag po. Eco bag? Opo. May singit lang ako, Congressman na Paduano. So, nung nandun ka sa sasakyan, dahil ikaw yung, di ba, ikaw yung natulog sa sasakyan, di ba? Opo. So, nung pumunta na sila na SPD, ano yung mga napag-usapan nila doon?
Sino-sino ang mga nakaupo doon? Ayun, tatanong pala ni Congressman Paduano yun. So, ikaw na. Anyway, Please answer ganito lang. Congressman Paduano, please. Ito lang. Sa affidavit mo, you said na na-overheard mo na nag-usap sila ng 31 million. Tama? Yes, Your Honor. And I do believe na 31 million nga. Bakit, Mr. Chairman? Kasi sa affidavit niya, after ng inquest proceeding, na wala yung nobisyo, ikaw lang yung nandun, di ba? Siya lang po yung, Ikaw, siya lang po yung sumama sa inquest. Ako po yung- ikaw yung nagtago. Agad. May 1 million na ibinigay. Sa kanila, hinati nila. Pero hindi nagpakita yung pangalan, Rainier po. si Renier. Nandun sa inquest, after the inquest, binigyan sila ng 1 million through Michael Novicio. Ang instruction is pagatian nila. Pero Congressman Paduano, I think we have to add on that, ano, kasi Colonel Guevara told in the investigating report that it was 2 million. Colonel Guevara, can you kindly tell us kung magkano nabigay sa kanila? I have no personal knowledge, Your Honor. You have no personal knowledge? Gusto mo ano ko yung video? Pwede kong ipalabas ngayon yung video, sinabi mo 2 million sa kanila. Sir, I cannot Don't answer lie, this. ayan, magsisinungaling ka na naman. Sandali, ipalabas mo nga yung video. Mr. Chairman, pag napatunayan nagsisinungaling to si Colonel Guevara, gawin mong 30 days yung ano nito, yung contempt nito. Colonel Guevara, wag mo na ako hayaang ilabas yung video. Yes, kasi Mr. Chair. Ha? It was in the video, Mr. Chair. Ano? Hindi ko alam na binidyo yung Mr. But it was in the video, Mr. that I have said that, Mr. Chair. Sinabi mo na may 2 million. Oh, correct. Kasi sinabi mo napanood ko na meron kang na ibinigay yung 2 milyon Sabi mo binigay kay Quijana yung 2 milyon. Si Quijana ang nagbigay sa kanila ng 2 milyon. Tama. Mr. No. 2 million ang sinabi ni Guevara na 2 milyon ang binigay sa asset at 2 milyon kinip ng DSOU. Yun ba yung statement mo, Di ba? Colonel Guevara, 2 ito. million? Kasi kung 2 million, Mr. Chairman, in short, kinupit pa. Kasi 1 million ang natanggap ng dalawa Pinagatian nila. Tapos, diretsong binigay yung 1 million from Major. Major Quijana po, Your Honor. Oh. In short, kung 2 milyon ang pinag-usapan nila Guevara at saka ni Kiana, yung binigay 1 million lang pinagatian. Oh, may 1 million. Pukulan yung dalawa. Kawawa naman. Tinanong ni Colonel Mendez, bakit kulang sa report? Tama, Colonel Mendez? Yes, sir. Yes, kasi ang sinagot sa'yo 27M lang, di ba? Yes, sir. Yes. Tapos ang sagot ni Colonel Guevara, dinala diyan sa asset, sir. Yung 2, sir. Tapos yung 2, sir, kinit namin, sir. Still nandyan sa ano namin. Yun ang sagot Tama? Tama. Ito yung transcript nung gusto ipakita ni Chairman. So, nandito. Pwede na magtanong, Mr. Chair? Okay, so basically 2 million ang binigay niyong asset. So, Major Kiana. So, yung 2 million na binigay sa kila Michael sa Rainier, bakit ang sinasabi nila is 1 million lang? Nasaan na yung 1 million? Your Honor, Mr. Chair, wala po akong binibigay sa kanila. So, sinungaling tong mga sinama mo sa judge para yung judge makapag-issue ng search warrant. So, after na makasama mo sila ngayon, sasabihin mo, nagsisinungaling sila. Your Honor, sorry po, Your Honor. Nasa court na po kasi ito, Your Honor. Okay, Sa sige, court okay. ko na lang po Okay. sasagutin lahat, Your Honor. Pasensya na po talaga. Okay, sige. At yung baril na sinasabi ni Michael Novicio ay hindi yung baril ang ginamit mo. Pasensya na po, Your Honor. Sa court ko na lang po sasagutin At lahat. kahit sabihin namin na Thank you meron po. kaming galing sa certification ng forensic na sinasabi yung baril na yon ay yun yung baril ni Michael Novicio ay hindi mo pa rin naaminin. Your Honor, inuulit ko po, pasensya na po. May kaso na po kami na criminal case, Your Honor, sa court. So, sasagutin na lang po namin. Nag-file ba kayo sa ng criminal case? Wala pa, di ba? Have you filed an administrative case? Can they invoke the right to remain silent while there is no administrative case filed and criminal case filed as well?
Di ka na. Chairman, Yes, Congressman Paduano. kasi ang statement ni nagsasorry pa that he cannot answer the question because that is now in the proceedings outside of this committee investigation. Hindi niya man sinabi but he's invoking sub judice. Now, sub judice cannot be invoked in this committee. Now, Mr. Chairman, mali na nagsisinungaling. Si Guevara nga, inamin na. Nandun mismo. Sinabi ni Guevara kay RD, kay RD nga na 2 million. Itong dalawang deponent, 1 million na nakuha. Ngayon, sabi ni Yana, wala daw siya alam, saka hindi niya naman sagutin. Dahil Mr. Chairman, of course, we have to take action on the motion of In other words, Congressman Paduano, before we take on in the action into voting on the action that was taken by Congressman Tulfo, the Major Quijana, you cannot invoke that right to remain silent, particularly on this issue because wala pa namang case na napapile sa'yo. So, Chairman, ganito lang yan. This is, as of now, Chairman, as of now, this is just a manifestation from this representation. So, Mr. Chairman, parang ginagawa tayong tanga dito, especially ni Major Yana. Mr. Chairman, after we act on the motion of Congressman Tulfo, this representation will move to extend the detention of Major Yana until such time that the committee report of this committee will be adopted in the plenary. After the motion will be acted, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I just find it ridiculous, or maybe shall we say preposterous, the statement earlier made by this resource person, yung ex-police, what's his name? Si Antonino. Si Mr. Antonino. Kasi if you will study closely yung kanyang statement kanina, parang lumalabas, ito siya parang super police. Diba? In his narration, he said, nandun siya sa pinsan niya, kausap niya, and then nakita niya na nagpapalit ng plaka si Mr. Michael Novesio doon sa sasakyan na Alphard. Tama ba yun na Mr. Antonino? Yes po, Mr. Chair. At sabi mo rin kanina na meron kang police instinct. Na nakita mo na nagpapalit at sinita mo. Tama? Yes po, Mr. Chair. Anong karapatan mong sitahin na nagpapalit siya ng plaka? Malay mo kung nililinis yung plaka o hindi kaya ay inaayos lang. Meron ka bang pulis ka ba? Yes po, Mr. Chair, yung time po ako nakasign po ako sa DSOU po ng SP Nung po. time na sinita mo siya, pulis ka? Yes po, Mr. Chair. Pulis ka pa noon? Yes po. Hindi ka pa dismissed? Hindi pa po. Okay, so nung nakita mong pinapalitan niya yung plaka, naisip mo kaagad na merong something, ganon? Yes po, Mr. Chair. Okay, I also recall earlier that Mr. Antonino was a respondent to a criminal case kasi sabi niya serious illegal detention, di ba? Yes po. At saka ano yung say? Robbery. So, may I ask the NAPOLCOM, has the case of Mr. Antonino been decided already by the NAPOLCOM? Thank you, Your Honor. Based on our records, the case of Mr. Antonino is not been submitted to the NAPOLCOM. It may be at the level of the PNP, Your Honor. So it's still with the PNP? Still at the PNP, Your Honor. Okay. So ngayon, anong status ng kaso mo sa PNP? Mr. Chair, dismiss na po ako nung January 5 po. So na-dismiss Meron na siya. po kung special order po. Then po, And what is that special order? na naka-indicate po doon na dismiss na po ako ng January 5. January 5 this year, 2020. Yes po, Your Honor. So he was already dismissed. And NAPOLCOM has no records of that dismissal yet at the moment. Not at the moment, Your Honor. The PNP has a power to conduct a summary proceeding, Your Honor. The Chief PNP, the regional director, can conduct dismissal and can so order the dismissal of the Without passing through NAPOLCOM. we give them the opportunity to discipline their own ranks, but if and when this discipline has not been conducted, only then that we will come in. There is also a situation whereby they could appeal to the regional appellate board or to the national appellate board.
If That has not been done yet, Your Honor. if the penalty is dismissal from service, can the regional director and the district director implement the penalty to the subject PNP personnel? Yes, Your Honor. In case of dismissal, that should be executory at once, Your Honor. Okay, thank you for that information, Attorney Bernardo. So January 5, 2024, dismiss ka na. May order na dismiss ka. Yes po, Mr. Chair. Anong petsa mo nasita sila, Michael? Nung bagong assign po ako sa DSOU, pagkakatanda ko po na month po ng August 2023 po. Okay. So August 2023, January 5 na dismiss ka. Yes po, Mr. Chair. Nakita mo nagpapalit siya ng plaka. Anong pumasok sa isip mo nung nakita mo nagpapalit siya ng plaka? Meron po silang pumasok po sa unang isip ko bilang isang pulis, bilang isang dating pulis po, noong time na naka-assign po ako sa DSOU. Para po sa akin meron po silang kakaibang ginagawa po dun sa harapan po ng kanilang sasakyan. Antindi naman ng police instinct. Kung halimbawa, nakita mo ako sa kanto, nagpapalit ako ng plaka, ano iisipin mo sa akin? Kagaya ba ng iniisip mo sa kanila? Depende po, Mr. Chair. Ano, sige. Para ikaw nagsabi depende. Ano yung pagiging depende? Nung time po kasi na yun Mr. Chair, nakita ko po sila Michael sa kanyang driver niya. Nakahinto lang po sila doon sa somewhere po doon sa may Asiana po. Nung akin po Nandun ka? opo. Hindi po si Renya po, yung isa kasama po ni Michael, yung hindi ko po kilala yung driver po nung time na yun po. Ngayon po nung napadaan po ako, napauwi na po ako, nakita ko po sila doon nga po sa malapit po doon sa may Solimer, sa may Asiana. Nakita ko po na meron lang po sila doon sa may harapan na ginagawa, may kinakabit po. Then akin pong sinita lang. Yung bang nasa gilid ng kalsada, highway, o tagong lugar, o saan nila pinapalitan yung plaka? Nasa kalye po mismo po, Mr. Chair. Hindi ba dapat mag-isip ka na bago mo sila akusahan na may ginagawang kalokohan, bakit nila gagawin sa harapan ng maraming tao o sa daanan na maraming dumadaan? Mr. Chair po, maayos naman po yung approach ko kay Michael noong time po na yun. At sabi ko po na, "Boss, kamusta po yung diyan? Ano po ang nangyayari? Ba't may ganyan po na nagpapalit po sila ng plaka?" Maayos naman po yung approach ko po sa kanya. Then nung Tapos, tinanong ko po nung papalapit na po ako kay Michael, ang sabi niya, narinig ko po sa kanya na, "Patay, yari na." okay. Michael, sinabi mo yon, patay na, yari na. Bakit mo naman nasabi yon? Yes po, Your Honor. Kilala mo ba si Mr. Antonino? Hindi po, Your Honor. Naka-uniforme ba siya na lumapit sa'yo? Civilian lang po, Your Honor. So bakit mo nasabing patay na, yari na? Kasi po yung plaka po namin na sasakyan, paiba-iba po, Your Honor. So nakita niya na iba-iba yung plaka. Yun po yung hiningi po niya kasi sa amin, Your Honor, yung ORCR po. Doon mo sinabi patay na, yari na. Yes po, Your Honor, kasi iba po yung plaka po namin nung gabi na po yun, Your Honor, nang nasita niya po kami. Mr. Chairman, ako lang, I just find it preposterous to listen to the narration of this Mr. Antonino. Parang ang lakas ng pang-amoy niya na merong something illegal na nangyayari. Di ba? I don't know, Mr. Chairman, but anong role mo dito sa itong issue ito, sa usaping ito? Bali po, Mr. Chair, ako po yung nag-invite po sa kanila doon sa opisina po ng DSOU para makuha po sila ng statement po. I-invite mo sila. Nakita mo nagpapalit ng plaka, hindi nag-match yung ORCR doon sa plaka. Yes po, Mr. Chair. Hindi ba dapat tumawag ka ng highway patrol? Noong time po na yun, Mr. Chair, wala po akong nakitang kasi gabi po yun Mr. Chair. Anong oras? Mga pagitan po ng mga alas 9 po. Alas 9 ng gabi. Opo, Mr. Chair. Umiikot ka sa lugar. Hindi po, napadaan lang po ako, Mr. Chair. Ika nga, umu-orbit ka, ganon. Hindi po, Mr. Chair, hindi po. So hindi. Hindi Hindi ka umu-orbit. Hindi po, Mr. Chair. Napansin mo lang na naglalakad ka, nakasakay ka sa auto, Nakasakay po ako sa sakyan, Mr. Chair. Yun. That's the point, Mr. Chair, that the story seems to be a flimsy story and does not convince the members of this committee na
Ako, I suspect that merong alam ito eh. Alam niya na from the beginning and he's probably tracking the vehicle driven by Michael or the other driver. Kasi biglang coincidence na nagkita kayo. Pinasyalan mo lang yung pinsan mo. Yes po, Mr. Chair. Opo. Ayun, Mr. Chair, siguro tingnan natin. He can also be a welcome addition to the House of Representatives Hotel if he wish to stay in this hotel, Mr. Chair. So I just wanted to put on record that the narration of this gentleman is not believable, so to say. Yeah. I think Sergeant Antonino is under arrest. Naka-ano ka ngayon? Naka-detain ka, di ba? No po, Mr. Ah, Chair. hindi ka na naka-detain. Okay, hindi po. Ah, okay, sige. Alright. Sige, so a while ago, Pero yung, di ba, dismiss siya, pero yung criminal case mo, may criminal case ka ba? Pending? Yes po, Mr. Chair. Opo. Tuloy po. Tuloy. so yung active, ano ka ngayon? Active PNP, Dismiss na po ako. dismiss ka na ngayon. Opo. Hindi ka na nag-appeal. Okay. Hindi ka na po nag-appeal. Bali po, galing po ako ng nagpunta po ako ng dilos po ng NCRPO. Bali po nanghingi po ako ng resolution na ang sabi po sa akin doon sa dilos po, wala pa po daw po yung resolution ko. Kaya hindi po ako makapag-appeal po sa ating RAB ng NAPOLCOM. Okay, is that it? Ano? Congressman Barbers, are you Yes, done Mr. with Chairman, it? that's Yeah. it. Okay, so Congressman Paduano, wala ka na. No? Si Congressman Chairman, yes, oo. sino bang pangalan nung, ano mo, pinsan mo? Pangalan ng pinsan mo? Security, babae, lalaki? Lalaki po, Mr. Chair. Lalaki. Opo. And until now, naka-duty siya doon sa building na yon. Yes po, Mr. Chair. Ano yan, agency siya? Under agency po siya ng SOSYA. Agency po. Kasi, Chairman, siguro, kasi ang duda ni Chairman Barbers, ako ganun din eh. Tingin ko doon, naka-surveillance na yon. Kaya, nakatutok doon sa sasakyan ng Mr. Bean, Mr. Lin, which is being escorted by Michael. Mr. Chairman, in the next hearing, we'll invite, sino pangalan noon? Jason Camo po. We'll invite Jason Cam. I think that's your cousin, di ba? Yes po, Mr. Chair. O yung cousin niya. Alam mo ba yung address? Yes po, Mr. O Chair. pakibigay na lang kay Comsec para maimbitahan next hearing. Yes po. Opo, Mr. Chair. Okay, sige. Okay, so we will be proceeding with the next second round of interpellation. Congressman Acop. Thank you, Mr. Chair. Kanina, pinipilit po nung mga tinatanong natin na yung 27 million o kaya 31 million ay dinala sa DSOU. Yun po yung sinasabi kanina. I think si Rainier, Opo, Your Honor. yes, ikaw yung naiwan sa DSOU para sumama sa mga police elements, i-guide sila papunta sa Solimare Tower. Yes Tama. po, Your Honor. Yes. Nung umalis kayo, sumakay ka sa isang Toyota Innova? Yes po. Yes. Sino ang kasama mo doon? Hindi ko po maano yung apelyido nila, Your Honor. Oh, pero nakarating ka sa basement ng Solimare Towers. Yes po. Yes. Nung nandun ka, ano ang ginawa ni Major Quijano sa iyo? Ginaid ko po sila paakyat. Oh, tapos nung bumalik, tinawag ka ni Major Quijano. Yes po. Mayroon bang pinakuha sa iyo? Yun po, yung maliit na bag. Maliit na bag. Opo. Mabigat? Yes po. Ano sa tingin mo ang laman ng bag na yun? Baril po. Baril. Yes po. At ano ang sinabi sa iyo na gagawin sa baril? Wala po akong idea, Your Honor. Hindi, pero hindi sinabi na iakyat mo Opo, sinabi po na dalhin sa taas sa 1811. sa 1811. Opo. So ginawa mo naman yon. Yes po. At hindi mo matandaan sa pagtatanong ko kanina na Kung sino yung hindi mo napunta. alam kung sino ang pinagbigyan mo nung baril. Yes po. Nung natapos mong ibigay yung baril, ano nang ginawa po ninyo? Umupo po malapit sa may elevator. Doon ka na hanggang natapos ang operation? Yes po. Hindi ka bumaba? Bumaba po around 3 or 4 a.m. po. 4 a.m.
Ano ang nakita mo nung nasa baba ka? Yung driver po ni Major Quijana, Sino yun? si Desder po. Ano po ang nangyari? Doon po ako pumasok sa sasakyan ni Major Quijana. Nandun din po si Police Desder po. Si Desder Opo. ang nandun. Opo. Sino yung pumasok? Si Hindi, nung nagpahinga pa lang po ako nun. Yeah. Ang nandun sa kasama mo sa sasakyan si Desder po. Desder, Opo. di ba? At ano ang nakita mo na binaba? Binaba po. Binaba. Galing sa 1811. Wala po. O hindi mo nakita na nagbaba sila ng mga karton at saka eco bag kagaya ng sinabi mo kanina? Wala po. Wala. Bakit dito sa si Rainier, ikaw yun? Opo. Hindi ko po naintindihan yung tanong, Your Honor. Kasi nandito sa affidavit mo na Binaba, nilagay po dun sa sasakyan ni Police Major Quijana po. Apat na box. 3 maliit, 1 malaki, tapos eco bag po. at saka eco bag. Opo. Okay. Nung umalis po kayo, nandun ka pa rin sa sasakyan? Yes po, doon po ako nakasakay, Sulimari to SPD, DSOU. Sino po ang kasama ninyo doon sa sasakyan? Si Demokrito po, si Dester, ako, si Police Major Jason Quijana, at saka si Colonel Guevara po. So, habang binabagtasan nyo yung daan papuntang DSOU, ano ang narinig mo na pinag-usapan nila? May sinabi po si Major Quijana kay Colonel Guevara na may 31 million po sa likod ng sasakyan na hindi daw po kasama sa bilang. 31 million. Yes po, Your Honor. Yes. Ano po ang may sinabi ba si Colonel Guevara? Inutusan niya po yung driver niya na dalhin yung mga box sa ibang lugar. Hindi ko na po matandaan yung lugar, Your Honor. Nandito sa iyong sinumpaang salaysay na yung 4 na karton na nakalagay sa likuran ng sasakyan ay hindi binaba sa DSOU. Yes po. Hindi binaba talaga. Yes po. Yes. At iniutos ni Major Quijana kay Desder at Demokrito na dalhin yung mga box na yon sa isang lugar na hindi mo na maalala kung saan. Yes po, Your Honor. Totoo po yun. Opo. Okay. So, ang ibig sabihin, nagsisinungaling na naman sila na ibinaba sa DSOU. Hindi pwedeng ibababa sa DSOU yun, Mr. Chair, simply because hindi nakasama sa official inventory. At yun nga nagiging problema nila ni Colonel Cabradilla kung paano gagawin yung spot report, yung progress report na ayaw sana ni Colonel Guevara na gawin. Kasi ang sabi niya, sasabit siya. Yun ang istorya doon. And tungkol naman kay General Mariano, antimano nung nag-uusap sila ni Nakwan, Colonel Cabradilla, alam na niya na may pera na iba. Kasi doon sa informal investigation na ginawa ni General Narcates kasama ang kanyang mga opisyal, very clear doon na sinabi ni Colonel Guevara na sinabi na niya o ni-report na niya kay General Mariano yung existence ng 31 million dapat pero 27 million yung ini-report kasi yung 4 million iniiwan para sa DSOU at saka doon sa mga agents. Hindi ba ganun ang statement mo, Colonel Guevara? Doon sa 3 opisyal na nagtanong sa iyo? O tanungin mo na yung lawyer mo kung pwedeng sagutin mo o hindi. But the fact remains na ito, nagbigay ka ng statement doon sa 3 opisyal na yon at hindi mo pinirmahan as a matter of fact, umalis ka nga papuntang Thailand dahil hindi mo alam kung anong desisyon ang gagawin mo. Nagtatalo yung isip mo kung gagawin mo, itatama mo o makikisama ka na doon sa mga kasamaan mo. Yun naman ang nagkuha sa isip mo eh. And your lawyer advised, according to you, na huwag mong pirmahan yon
dahil tama rin yun, you will be incriminating yourself. Pero hindsight, kung sinabi mo yung katotohanan, baka mas maganda pa yung sitwasyon mo in the eyes of your regional director and the other authorities of the PNP. Diba? Kung maski sa amin sana, maganda rin yung sitwasyon mo. Pero, Mr. Chair, napatunayan na natin na na antimano, ang intention talaga nila ay hindi po talagang hindi po naaayon sa tamang protocol. Kasi doon sa pagtatanong ni na General Nartates, there are certain points na nakita. Inamin niya doon sa pagtatanong ni General Nartates that alam niya na siya ay under pre-charge investigation. Sinabi rin niya, inadmit niya, na sinabihan niya yung kanyang district director as to the status of their operations. And inadmit din niya doon sa pagtatanong na yun na merong intent and agreement to distribute and benefit from the 31 million. Inadmit din niya that there was intent to set aside the money and not just a mere delay in the inventory. Inadmit din niya na yung 31 million ay inside the 4 cartons. And yun din, inamin niya na pumasok si Colonel Cabradilla at pinalalabas na nagkaroon ng inventory yung 31 million na yun. Mr. Chair, ako po'y duda rin hanggang ngayon doon sa pera. Kasi sinabi nila doon sa kanilang pagsasagot, yung pera ay nakita, yung 31 million ay nakita doon sa comfort room. Magkano po kaya ang laman ng 3 volts naman? Kasi according to their statements, 3 yung volts ng Chinese. At according to Ms. Morales, Madam Morales, pag naiiwan na nakabukas yung vault, nakikita yung pera na nandun. So, ang katanungan sa aking isip, Mr. Chair, is that kung 31 million nung nandun sa comfort room, na yun ang sabi ni na Democrito at saka Dester, magkano naman kaya ang nandun sa vault na pinabuksan nila? Thank you, Mr. Chair.